Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang walang tigil na pag-atake ng Houthi sa Red Sea ay isang panibagong banta para naman sa mga underwater communication cables na naroroon sa lugar. Malaking pangamba ngayon sa marami ang potensyal na pag-atake ng Houthi hindi na lamang sa mga barkong dumaraan sa Red Sea, kundi maging sa mga submarine cables infra na nagkokonekta sa silangan at kanluran. Ang pahayag na ito ay ayon mismo sa isang Israel-affiliated social media account and media outlet. Ayon sa Israeli media, nagbantaw man ang Houthi na aatakihin nila maging ang mga international communication cables na nakalatag sa ilalim ng Bab al-Mandab Strait sa Red Sea. Isang lugar na kung saan kontrolado ito ng mga rebeldeng Houthi. Subalit pinabulaanan naman ito ng Houthi administration mula sa bansang Yemen. Ayon sa kanila, wala umanong katotohanan ng inilabas na pahayag ng Israel tungkol sa pag-atake ng Houthi sa mga international communication cables sa Red Sea. Ayon pa sa inilabas na statement ng Houthi Foreign Affairs, ang desisyon umano ng Houthi na atakihin ang mga barkong may kinalaman o patungong Israel mula sa Red Sea ay hindi makakaapekto sa mga barko na pag-aari ng mga international companies na lisensyado ng Maritime Affairs. Ang kahit anong klaseng paggalaw o pagtanggal sa mga kable ng impormasyon sa Red Sea ay nangangailangan umano ito ng sapat na permiso at kailangan munang aprubahan. Ang nais umano ng gobyerno ng Yemen ay ang pagsasaayos pa at pagpapaganda ng mga telecom at internet services ng kanilang bansa. Bago kasi ito ay nagkaroon ng pagbabanta ang isang Houthi leader tungkol sa kanilang gagawing pag-atake sa mga submarine cables sa Red Sea. Ang pagbabanta na ito ang nagudyok din sa Estados Unidos na bumuo ng isang maritime task force. Ang communication cable na kanilang tinutukoy ay nakalatag sa seabed sa pagitan ng land-based station na siyang dinadaloy ng communication signals sa kahabaan ng karagatan. Ayon sa ulat ay mayroong nasa mahigit 500 mga aktibo at planadong submarine cable sa bahaging iyon ng karagatan noong taong 2023. Nasa 1.4 million kilometers ng submarine cable ang kasalukuyang gumagana sa buong mundo as of 2023. Gumagamit ito ng mga optical fiber cables na nagdadala ng international traffic. Ang mga glass fibers na ito ay nakabalot sa maraming layers ng plastic na minsan ay sa steel wire para sa proteksyon. Ito ang nagpapadala ng secured, reliable at high-capacity telecommunication link sa pagitan ng mga bansa sa buong mundo. Ang mga kable na ito ay mahalagang daanan ng mga impormasyon at daanan ng mga mahalagang datos upang magkaroon ng mas maayos na komunikasyon ang mga bansa. Tulad na lamang ng mga kable na nakalatag din sa Bashi Channel malapit sa Pilipinas. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang may tuturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 77% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel na nagsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakarami mga impormasyon tulad na lamang ng mga litrato, files at mga military secrets. Ngayon ay bumalik tayo sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Sunod-sunod na ang ginawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea bilang kanilang pagkontra sa ginagawang pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. Dahil dito ay mahigpit silang binabantayan ngayon ng Estados Unidos. Nagudyok din ito sa Amerika na bumuo ng isang koalisyon ng mga bansa na silang magbabantay sa seguridad ng mga barkong dadaan sa Red Sea laban sa pag-atake ng Houthi. Noong isang araw lamang, ayon sa Central Command ng Estados Unidos, ang kanila umanong naval helicopters ay nakapagpalubog ng 3 bangka ng Houthi. Ito'y bilang tugon pa din ng Amerika sa ginawang pag-atake ng Houthi sa mga cargo vessels na dumaraan sa Red Sea.
Pinasabog ng mga rebelde ang Maersk Hangzhou na isang container ship na noon ay binabagtas ang Red Sea matapos nito ay nagpadala naman ng 2 ballistic missiles ang Estados Unidos. Ayon sa US Command ay wala namang tinamong pinsala ang container ship. Ang Singapore flag at Denmark-owned container ship na ito ay naglalayag noon mula sa Singapore patungo sa Egypt. Ang pag-atake na ito ng Houthi ay may tuturing na pinakaunang matagumpay na pag-atake ng mga rebelde simula nang ilunsad ng Amerika ang koalisyon ng mga bansang poprotekta sa Red Sea sa kanilang pangunguna. Ang pag-atake ay nangyari isang araw matapos lamang umanib ang bansang Denmark sa naturang koalisyon. Ang Amerika ay bumuo ng isang 10-nation anti-Houthi task force na siyang poprotekta sa Red Sea trade route. 5 barkong pangdigma ngayon na mula sa mga bansang Amerika, France at United Kingdom ang magpapatrolya sa katubigan ng Southern Red Sea at sa Western Gulf of Aden ayon mismo sa Vice Admiral ng US Navy. Mula nang magsimula ang operasyon ng koalisyon na ito ay nasa 17 drones at 4 na missiles na ang naharang at napasabog na nila mula sa Houthi. Namatay ang lahat ng 10 crew members ng 3 Houthi small control boats matapos itong pasabugin ng US Navy. Nakatakas naman ang isa sa mga bangka matapos tangkain ng armadong grupo ang isang Maersk na cargo ship sa Red Sea. Ayon sa US Navy, pinaputukan ng mga rebelde ang naturang cargo ship at nakalapit ng ilang metro bago ito maharang ng isang Navy helicopter at US warship. Ayon sa Maersk na isa sa pinakamalaking cargo ship company sa buong mundo na nakabase sa bansang Singapore, ito na ang ikalawang beses na tinangka ng rebeldeng Houthi na i-hijack ang cargo vessel. Higit pa sa 100 drone at missile strikes na sa loob ng isang linggo ang pinaulan ng grupo sa busy shipping lane ng Red Sea. Dahil dito ay itinigil muna ng naturang shipping company ang lahat ng kanilang mga operasyon sa Red Sea sa loob ng 48 oras. Nakaligtas naman ang mga crews na nakasakay sa Maersk cargo vessel at wala naman silang nakitang kahit anong pinsala sa kanilang barko, kaya naman nagpatuloy lamang ito sa kanilang ruta. Matatandaan na mula noong Nobyembre nitong taon, ang militanteng grupo na Houthi na mula sa bansang Yemen ay wala nang tigil sa kanilang ginagawang pag-atake at pagpapadala ng mga suicide drones upang harasin ang mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea mula sa Bab el-Mandeb Strait. Isang senior Houthi official ang nagpost sa social media na hindi umano sila titigil sa kanilang ginagawang panggugulo sa Red Sea hanggat hindi tinitigilan ng Israel ang pag-atake sa Gaza Strip at hanggat hindi umano regular na nakakapasok doon ang supply ng pagkain, gamot at langis na pangunahing pangangailangan ng mga tao sa Gaza Strip. Noong 19 ng Nobyembre, ang rebeldeng grupo na Houthi na sangkot sa civil war noong taong 2015 na ngayon ay kontrolado na ang malaking bahagi ng bansang Yemen ay hinijack ang barkong Galaxy Leader, isang cargo ship na ang may-ari ay isang Israeli businessman. Kasamang sakay ng barkong ito ay ang ating mga kababayan na crew ng barko na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng barko. Bukod sa Galaxy Leader, ilang pang mga barko ang inatake din ng Houthi gamit ang kanilang mga suicide drones. Ang kanilang ginagawang pag-atake at pangaharas na ito ay kadalasang nangyayari sa Bab el-Mandeb Strait, kung saan kinokonekta nito ang Gulf of Aden sa Red Sea na 30 kilometro o humigit kumulang 20 milyang lapad nito sa pinakamakitid nitong bahagi. Ito ang nagbibigay daan sa mga barko na makadaan sa Suez Canal at ang pinakamaiksi at mabilis na ruta ng mga barko mula Asia patungong Europa at mula Europa naman patungong Asia. Dahil sa dami ng ginagawang pag-atake ng Houthi sa mga barko na dumaraan sa Red Sea, ang bansang Estados Unidos kasama ang mga bansang kabilang sa koalisyon na kanilang binuo, pipigilan nilang muling umatake ang Houthi ng kahit anumang klase ng barko sa Red Sea. Ang Red Sea ay isa sa mga pinakadinadaanan ng mga cargo ships at mahalagang ruta ng barko sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bansang kasama sa koalisyon ay magpapadala ng mga guided missile destroyers at aircraft carrier upang protektahan at siguruhing ligtas sa mga barkong daraan sa bahaging ito ng katubigan. Ang operasyon na ito na tinawag na Prosperity Guardian, tulad na ng aking nabanggit, ay siyang mangunguna sa pagprotekta sa Red Sea. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas.
Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!